I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. At para sa headlines, weather forecast, init ng panahon, inaasahang magtagal buong linggo. Local news, 3.6 million na halaga ng shabu na samsam mula sa 4 na nahuli sa Bukidnon. Pasilidad ng kasaba sa Bukidnon, sinunog umano ng mga rebelde ng NPA. Nahuli ang suspect sa pamamaril na ikinasawi ng magsasaka sa Claveria. Mugs property hindi ibinebenta. National news. Palasyo. Dadalo ang mga opisyal na habinete sa pagdinig ng Senado sa April 10 kaugnay sa isyu ng pag-aresto kay Duterte. International news. Kinutya ng China ang umano'y gawa-gawang kaso ng espiya ng Pilipinas. Entertainment. Chris Aquino sa kaniyang pinakahuling medical na procedure. Hindi ako pasaway na pasyente. Sports. Tennis. Umakyat si Yala sa ika-73 na pwesto sa WTA rankings. International feature. Mga kaso laban sa mga Pilipino sa pro-Duterte rally sa Qatar, ibinasura. National feature. PCG. China Coast Guard nagsagawa ng ilang ulit ng pagtatangkang banggain ang barko ng Philippines. Trivia, ang pakwan ba ay isang prutas o gulay? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Wednesday, April 9, 2025. Ako si Athalia Sanyel. Local news. 3.6 million na halaga ng shabu na samsam mula sa 4 na nahuli sa Bukidnon. 4 na suspect kabilang ang isang target na high-value individual ang naaresto at kinasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ng mga otoridad sa Bukidnon. Ibinunyag ni Police Regional Office 10 Director Brigadier General J. Sandy Guzman na ang mga suspect na pinaniwala ang mga drug pusher ay nahuli sa isang pinagsanib na operasyon ng Kalilangan Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Mobile Force Battalion 10 at Philippine Drug Enforcement Agency 10 sa Purok 3, Barangay Kinura, Kalilangan. Kasama sa mga naaresto ang isang high-value target na si alias May Ann, 37, mula sa Nangka-Agredo, Panabo City, Davao del Norte, si alias Dan, 49, mula sa Agusan del Norte, si alias Nisa mula sa Tagum City at si alias Bor mula sa Davao del Norte. Ayon kay Kalilangan Municipal Police Station Commander Captain Romeo Arcilla
Jr., na-recover mula sa mga suspect ang 530 grams na hinihinalang shabu na may halagang 3.6 milyong peso. Bukod sa mga nakumpiskang droga, nakuha rin mula sa kanilang sasakyan na kanilang sinasakyan ilang cellphones, pitaka, mga bag at iba pang ebidensya. Pasilidad ng kasava sa Bukidnon, sinunog umano ng mga rebelde ng NPA. Taliwas sa pahayag ng pamamalaan na wala ng kakahiyahang umatake ang natitirang mga rebeldeng New People's Army sa ilalim ng Communist Party of the Philippines, sinunog ng mga hinihilalang rebelde ang isang kasava facility na nagkakahalaga ng 3 million pesos sa Barangay Siloo, Malitbog, Bukidnon. Kinumpirma ito ni Police Regional Office 10 Spokesperson Major Joan Navarro batay sa ulat ng Malitbog Municipal Police Station hinggil sa insidente. Batay sa impormasyon, humigit kumulang 12 na armadong kalalakihan ang lumusob sa pasilidad. Pinagtipon muna ang mga empleyado bago ito sinunog at kinuha rin ang baril ng gwardiya at 2 radio set. Ayon sa investigasyon, posibleng ang dahilan ng pag-atake ay alitan sa lupa ng may-ari ng naturang pasilidad. Wala pang inilabas na pahayag ang pamunuan ng pasilidad na inatake ng mga rebelde. Matatatandaang kamakailan ay nagpahayag ng militar at pulisya na humina na ang hanay ng mga rebelde, lalo na't napatay na ang ilan sa mga pangunahing lider tulad ni Jose Maria Saison. Si Saison ay namatay sa sakit habang nasa exile sa Netherlands. Nahuli ang suspect sa pamamaril na ikinasasawi ng magsasaka sa Claveria. Naaresto na ng mga pulis ang suspect sa pamamaril at pagpatay ng isang magsasaka sa sitio Apuscahoy, Claveria, Misamis Oriental. Kinilala ang suspect na si Anthony Coberto Cabug, 43 years old. Ang biktima na si Reynaldo Campania, residente ng Nahin Kilang, Davao del Norte, ay nagtambo ng 10 tama ng bala matapos barilin ng paulit-ulit ng suspect. Ayon sa investigasyon, pinatay ng suspect ang biktima matapos itong tumangging magbigay ng hinihinging pera. Ipinahayag ni Claveria Municipal Police Station Commander Police Major Teodoro de Oro na sapat na ang kanilang nakalap na ebidensya upang isampa ang kasong murder laban sa suspect sa tanggapan ng piskalya ngayong araw. Mogs property hindi ibinebenta. Pinabulaanan ng sangguniang panlalawigan ng Misamis Oriental ang mga kumakalat na chismis na ibebenta umano na administrasyon ni Governor Peter Onabia ang Mogs. Sa isang eksklusibong panayam sa Bombo Radio, sinabi ni SP Board Member Gerardo Boboy Sabal III na ang naturang impormasyon ay nagpapalaganap lamang ng kalituhan at takot, lalo na't mahigit 11,000 na mag-aaral ang posibleng maapektuhan kung totoo mang ipagbibili o ipamamahala sa pribadong sektor ang eskwelahan. Binigyang diin ni Sabal na walang balak ang pamahalaang panlalawigan na ibenta ang paaralan at sa halip ay may mga inihandang programa at redevelopment plan para sa pagpapaganda at pagpapabuti ng operasyon ng MOGS. Bukod dito, pinabulaanan din ni Sabal ang ulat tungkol sa umano'y planong pag-privatize ng Don Gregorio Pelaez Sports Center na malapit sa paaralan. Weather forecast. Init ng panahon inaasahang magtatagal buong linggo. Inaasahan ng mainit na panahon sa buong linggo sa maraming bahagi ng bansa, kung saan mahigit 30 lugar ang nakaranas ng heat index na lampas sa 40 degrees Celsius noong Lunes, Abril 7. Nagbigay ng babala ang Pag-asa na mag-ingat ang mga residente dahil ang heat index sa ilang lugar ay umabot na sa mga mapanganib na antas. Ang mga rehiyon tulad ng Virac, Catanduanes ay nakapagtala ng heat index na 43 degrees Celsius noong Abril 7, habang sa iba pang mga lugar tulad ng Dagupan City, Pangasinan,
umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index. Ipinaliwanag ng Pag-asa na ang heat index ay sumusukat kung gaano kainit ang nararamdaman ng katawan, na isinasaalang-alang ang temperatura at halumigmig, at isang mahalagang sukatan para sa mga posibleng sakit na dulot ng init. Pinayuhan ng mga eksperto ang publiko na manatiling hydrated, magsuot ng magaan na kasuotan, at iwasan ang mga aktibidad sa labas sa mga oras ng matinding init. Binanggit din ng mga otoridad ng kalusugan ang kahalagahan ng pagbabantay sa mga vulnerable na grupo tulad ng matatanda at mga bata na mas madaling tamaan ng heat stroke at dehydration. A pedestrian lane is an interim or temporary pedestrian facility that may be appropriate on roads with low to moderate speeds and volumes. A pedestrian lane is a designated space on the roadway for exclusive use of pedestrians. The lane may be on one or both sides of the roadway and can fill gaps between important destinations in a community. National News. Dadalo ang mga opisyal ng Habinete sa pagdinig ng Senado sa Abril 10, kaugnay sa isyu ng pag-aresto kay Duterte. Kumpirmado na Malacanang nitong Lunes na dadalo ang ilang matataas na opisyal ng Habinete sa pagdinig ng Senado sa Abril 10, kung saan tatalakayin ang isyu kaugnay ng posibleng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng imbestigasyon ng International Criminal Court sa kanyang kontrobersyal na kampanya laban sa illegal na droga. Isinagawa ang pagdinig bilang tugon sa lumalawak na interes ng publiko at layuning linawin ang oposisyon ng gobyerno. Gayon din ang legal at diplomatikong implikasyon ng pagpupumilit ng ICC na may jurisdiction pa rin ito kahit pa umatras na ang Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, suportado ng Malacanang ang pagiging bukas at malinaw sa usaping pambansa. Inatasan din umano ng mga opisyal na magsumite ng mga totoong impormasyon kaugnay ng dayuhang pulisya, legal na kooperasyon at pambansang seguridad. Inaasahang dadalo ang pagdinig ang mga kinatawan mula sa Department of Justice, DFA, OSG, at Office of Executive Secretary. Magbibigay sila ng ulat o sa kasalukuyang posisyon ng administrasyon hinggil sa posibleng pakikipagtulungan sa ICC investigasyon. Samantala, hati ang opinyon ng ilang senador. May mga sumusuporta sa ICC probe bilang pagtugis sa hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings, habang ang iba ay naninindigang wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. International News. Kinutya ng China ang umano'y gawa-gawang kaso ng espiya ng Pilipinas. Itinaas din ng gobyerno ng Pilipinas ang kanilang mga pangamba ukol sa timing ng mga pag-aresto, na nagsasabing nangyari ito pagkatapos palakasin ng Pilipinas ang kanilang mga hakbang laban sa mga aktibidad ng espionage ng China sa loob ng kanilang teritoryo. Ang mga paratang mula sa China ay nagdagdag pa ng tensyon sa mga ugnayan ng dalawang bansa, lalo na sa mga isyu tulad ng mga alitan sa teritoryo sa South China Sea. Tinawag ng gobyerno ng Pilipinas ang pansin sa pangangailangan ng paglilinaw ukol sa mga pangyayari sa likod ng mga pag-aresto at minibigyang diin na ang mga individual na tinutukoy ay nakikibahagi sa mga palitan ng kaalaman at kultura.
at hindi sangkot sa anumang aktibidad ng espionage. Bilang tugon, iginiit ng China na ang kanilang mga aksyon ay batay sa ebidensya at alinsunsod sa batas ng China at patuloy nilang ipinaglaban ang kanilang posisyon sa kabila ng mga kritisismo mula sa international na komunidad. Ang sitwasyong ito ay isang salamin na patuloy na tumitinding mga tensyon sa geopolitikal na relasyon sa rehiyon habang ang dalawang bansa ay nag-navigate sa kanilang masalimuot na relasyon sa aspeto ng kalakalan, seguridad at mga claim sa teritoryo. Entertainment. Chris Aquino sa kanyang pinakahuling medikal na procedure, "Hindi ako pasaway na pasyente." Muling nagbahagi si Chris Aquino ng personal na salaysay tungkol sa isang hindi pagkakaintindihan sa pagitan niya at ng kanyang matagal ng kaibigan na si OG Diaz, na nagbigay ng komento ukol sa kanyang relasyon sa kasalukuyang doktor na si Dr. Mike Padlan. Ayon kay Chris, nakasakit ng damdamin ni Dr. Mike ang naging opinyon ni OG, ngunit agad namang humingi ng paumanhin ang showbiz columnist. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Chris na kahapon lamang niya muling kinausap si OG matapos ang kanyang pag-uwi mula sa operasyon. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni OG ang paghingi ng tawad at ang kanyang pagnanais na wag na lamang pag-usapan pa ang issue upang hindi managdagan ang stress na nararanasan ni Chris sa gitna ng kanyang pag-recover. Ang insidenteng ito ay muling nagpapaalala sa publiko sa maselang kalagayan ng kalusugan ni Chris Aquino at kung paanong kahit maliit na alitan o stress ay maaaring makaapekto sa kanyang pagaling. Sa kabila ng lahat, pinasalamatan ni Chris si OG sa pagiging maunawain at piniling mag-move on sa positibong paraan. Patunay ng matibay pa rin ang pagkakaibigan. Sports. Tennis. Umakyat si Alex Yala sa ika-73 na pwesto sa WTA rankings. Ang Filipina tennis star na si Alex Yala ay umangat ng 2 pwesto sa pinakabagong WTA rankings mula sa number 75 patungong number 73, ayon sa pinakahuling update noong Lunes. Ang pag-akyat ni Yala ay dulot ng mga galaw na mga manlalaro sa ranggo sa itaas niya. Ang 19 years old na si Yala ay patuloy na nagpapakita ng pag-usbong sa kanyang karera at kamakailan ay naging tampok ang kanyang makasaysayang pagtakbo ng semifinals ng 2025 Miami Open na isang malaking tagumpay para sa kanya. Ang kanyang pagganap ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng karagdagang puntos sa ranggo, kundi nagbigay din ng pansin mula sa buong mundo, lalo na sa mga tagahanga ng tennis. Habang papasok sa clay season, plano ni Yala na gamitin ang kanyang momentum at patuloy na magtagumpay sa mga paparating na torneo. Ang Oreias Ladies Open sa Portugal, isang WTA 125 event, ay magsisilbing simula ng kanyang masinsinang schedule na magsisimula sa Abril 14. Mahalaga ang torneong ito bilang paghahanda ni Yala sa mga susunod na mas malaking kaganapan sa WTA circuit. International feature. Mga kaso laban sa mga Pilipino sa pro-Duterte rally sa Qatar, ibinasura. Inanunsyo ng Malacanang noong Lunes na ang mga kaso laban sa 17 na Pilipino na inaresto sa Qatar dahil sa paglahok sa isang illegal na pagtitipon ay pinawalang bisa na. Ito ay matapos ang isang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Qatari Ambassador to the Philippines, Ahmed Saad Al-Humidi kaninang araw. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iniulat ni Ambassador Al-Humidi kay Pangulong Marcos ang magandang balita. Idinagdag pa ni Ambassador
humidi na ang desisyon ay isang pagpapakita ng matatag at pagandang pagkakaibigan ng dalawang bansa na nagpapakita ng positibong ugnayan sa kanilang diplomatikong relasyon. Ang insidente ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa mga karapatan ng mga inarestong individual at ang mga pangyayari sa kanilang pagtipon. Ang mga Pilipino na naaresto sa Qatar ay iniulat na kasali sa mga aktibidad na itinuring na iligal ayon sa batas ng Qatar. Gayunpaman, ang desisyon na ibasura ang mga kaso ay itinuring na isang magandang hakbang mula sa gobyernong Qatari at isang patunay ng solidong ugnayan ng dalawang bansa. Ang komunidad ng mga Pilipino sa Qatar at ang iba pang mga banyaga ay umaasa na ang pag-usbong na ito ay magpapatibay pa sa relasyon ng dalawang bansa habang patuloy silang nakikipagtulungan sa iba't ibang mga issue. PCG, China Coast Guard nagsagawa ng ilang ulit ng pagtatangkang banggain ang barko ng Pilipinas. Kumpirmado ng Philippine Coast Guard noong Lunes ng isang China Coast Guard na barko na tinukoy bilang CCG-3302 ay gumawa ng ilang ulit ng pagtatangkang ramuhin ang isang Filipino-manned na barko, ang BRP Cabra. Nangyari ang insidente sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone sa South China Sea, isang lugar na patuloy na nagiging sanhi ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon sa PCG, kahit na paulit-ulit na nagsagawa ng agresibong mga hakbang ang CCG-3302, matagumpay na naiwasan ng BRP Cabra ang pagkakabangga dahil sa superior na kakayahan nitong magmaneuver. Nang magsimula ng matangkang makalapit pa ang CCG-3302, nag-deploy ang mga otoridad ng China ng isang mas maliit at mas mabilis na barko, ang CCG-21612, upang gawing mas matindi ang kanilang mga taktika laban sa barko ng Pilipinas. Binanggit ng PCG na ang profesionalismo, composure at kaalaman ng pag-navigate ng mga PCG sailors ay nagbigay daan upang mapagtagumpayan ang mga hindi maingat na taktika ng mga barko ng China. Patuloy na sinusunda ng BRP Cabra ang CCG-3302 na nagpapakita ng matibay na determinasyon sa harap ng mga pabalik-balik na pwersa na pananakot. Trivia, ang pakwan ba ay isang prutas o gulay? Ang pakwan ay itinuturing na parehong prutas at gulay, depende sa konteksto. Ayon sa botaniya, ang pakwan ay isang prutas dahil ito ay nagmumula sa obaryo ng isang bulaklak at naglalaman ng mga buto. Isa itong uri ng berry na tinatawag na pepo, na may matigas na balat na malambot na laman. Gayunpaman, sa mga konteksto sa pagluluto at agrikultura, kadalasang itinuring na ang pakwan bilang gulay. Ito ay kabilang sa pamilya ng Cucurbitaceae na kinakabilangan ng mga gulay tulad ng pipino, kalabasa at kalabasa. Ang mga pakwan ay pinalaki gamit ang mga sistema ng produksyon ng gulay tulad ng pagtanim mula sa mga buto o punla at anihin tulad ng ibang gulay. Ang ganitong uri ng klasifikasyon ay nangyayari dahil ayon sa botaniya, ang isang prutas ay ganap na obaryo ng isang namumulaklak na halaman na karaniwang naglalaman ng mga buto, habang ang mga gulay ay iba pang bahagi ng halaman tulad ng mga ugat, tangkay at dahon. Kaya't ang pakwan ay umaayon sa definisyon ng isang prutas, ngunit kadalasang tinuturing ng gulay dahil sa paraan ng pagtatanim at paggamit nito sa pagluluto. Dagdag pa, ang pakwan ay maraming katangian ng kapareho ng iba pang miyembro ng pamilya ng cucurbit tulad ng paggamit ng mga baging, ang pamaraan ng pag-usbong at paraan ng pag-aani, nang lalong nagpapalakas ng posisyon nito bilang gulay para sa mga layunin
ng agrikultura. At yan lamang ang impormasyon na nakuha galing dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at tumutok dito sa aming segment. At mag-subscribe sa Pinoy Rob YouTube channel at mag-follow sa aming Facebook page. Maraming salamat. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.